Kasabay nga po mga idol ng magandang ipinakitang performance ngayon ng New Orleans Pelicans, balak nga po nilang magpalakas sa pamamagitan ng pagtawag nga daw kay Carmelo Anthony. Yan naman ang ating unang storya ngayon na sasamahan ko na rin ng balita nga may offer nga daw po ang Golden State Warriors kay Pascal Siakam. Pag-uusapan na rin natin ngayon ang naging laro ng Los Angeles Lakers at Phoenix Suns sa quarterfinals ng in-season tournament. Kaya mga idol, tara! Bukod nga po mga idol sa pag-advance ng New Orleans Pelicans sa semifinals ng in-season tournament sa pagkapanalo nila kontra sa Sacramento Kings, gumaganda na rin naman nga po ang kalagayan ngayon ng kanilang team sa standings ng Western Conference. Sadyang meron pa rin naman ngang kulang ngayon sa kanilang lineup at iyan nga po ang kakulangan nila ng veterano sa kanilang lineup. Kaya dahil dyan, pinaplanuhan na nga po nila at tinawagan ng kunin si Carmelo Anthony. Sa katunayan, ayon nga po mismo sa ibinulgar ni Carmelo Anthony sa isang podcast, sinubukan nga talaga ng front office ng New Orleans Pelicans na bigyan siya ng kontrata sa pagkatapos syempre nito na magretiro. Well, bagamat man matagal nang hindi nakapaglaro si Melo sa NBA, malaki para naman kahit papano ang kanyang maitutulong sa Pelicans pagdating sa pagtatala ng punto since nakapag-adjust na rin naman ito sa pagiging isang role player off the bench. Maliban nga po dyan, pwede rin naman siyang gamitin ng Pelicans bilang mentor ng kanilang mga batang players, lalo na ng kanilang superstar na si Zion Williamson. Samantala, pumunta naman tayo sa ating pangalawang storya sa balita nga may offer nga po ang Golden State Warriors kay Pascal Siakam. Katulad nga po mga idol ng naibalita ko pa lang sa inyo, isa nga ang Golden State Warriors sa mga nabanggit na kupunan na nag-aabang sa pagkuha kay Pascal Siakam sa loob ng trade market. Pero isang malaking katanungan pa rin naman ngayon kung sino nga ba sa kanilang mga players ang gagamitin nila bilang trade assets para makuha si Pascal Siakam na meron rin namang patapos ng kontrata na aabuti ng 37 million kada taon. Well, ayon nga po sa pinakahuling inilabas na balita, since ayaw nga po ng Golden State Warriors na i-trade si Klay Thompson, ay si Andrew Wiggins na lamang ang natitira nilang player na maaari nilang i-offer sa Raptors. Pero syempre, maghihintay pa rin naman sila hanggang sa darating na trade deadline. Kung hindi pa magbabago ang malamyan itong laruan, sigurado nga po na tutuluyan na lang itong i-trade upang makuha si Pascal Siakam. Bukod nga po kay Wiggins, expected na rin naman na i-offer nga dito si Jonathan Kuminga para matapatan nila ang napakalaking kontrata nito sa Toronto Raptors. Habang dumako naman tayo sa ating huling pag-uusapan dito sa naging laro ng Los Angeles Lakers at Phoenix Suns sa quarterfinals ng in-season tournament. Bago pa man nga po mga idol mag-umpisa ang kanilang laban, inanunsyo na ng Lakers na maglalaro na nga po ang lahat ng kanilang mga players maliban kay Gabe Vincent na meron para namang injury ngayon. Kaya dahil dyan, nauna nga pong naibalita na liyamado dito ang Lakers kontra sa Suns na mawawalan muli ng isang Bradley Beal. Pero sa kabila nga po niya, naging dikit para naman ang laro simula ng kanilang laban matapos maging unstoppable ang Phoenix Suns sa pangunguna ni Kevin Durant. Mabuti na lamang at nakagawa rin naman kahit papano ang Lakers at si Coach Darvin Ham na pigilan ito gamit ang kanilang depensa at ang pag-take over ni na LeBron James at Anthony Davis sa tulong na rin naman ng kanilang mga role players na siyang naging rason bakit nakuha pa rin nila ang panalo sa kanilang naging laro. Ika nga'y ipinakita dito ng Lakers ang kanilang championship na galawan at dahil nga po mga idol sa pagkapanalo, nabaon na nga nila ang Phoenix Suns sa 3-0 sa kanilang regular season series at aabante na nga po ang Lakers sa semifinals ng in-season tournament kung saan kakalabanin nga nila dito ang New Orleans Pelicans sa Las Vegas. Bukod nga po dyan, umangat na rin naman sa 13 wins, 9 losses ang kanilang win-loss record kung saan pang-apat na nga sila sa Western Conference na napakagandang balita para sa kanilang team. So yun lamang mga idol ang ating pinakabagong balita ngayon na ating pinag-usapan dito sa aking YouTube channel. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe na rin, pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga nangyayari sa liga. I-follow, bisitahin at i-like ang ating Facebook page
J-Zone TV. Maraming salamat mga idol.